Welcome sa Ang May Kwentang Podcast. Ako si Miggy at kasama natin ngayon ang mga kapwa-estudyante ng RPH. So, maaaring magpakilala mo ng lahat. Hi, ako si Owen. Hello, ako si Chan. Hi, I'm Fiona. Hi, I'm Ira. I'm Jo. So, kamusta naman ang lahat? Kamusta naman kayo? Okay naman. Goods. So, sa podcast na ito, pag-uusapan natin ang Philippine Literature Folk Epic. So, naalala niyo pa ba yung discussion natin tungkol dito? Yes. Module, ano nga to? Module 1. Ito yung pinagawa tayo ng kanya-kanyang epic hero. Yes, tama ka. So, before we start, I guess some of our viewers hindi alam or wala pang idea tungkol sa Philippine Literature Folk Epics. Diba? So, for those who are not familiar, can you guys explain what is the Philippine Literature Folk Epics? Can everyone start? Siguro yung nare-recall ko doon sa sarili, mga Philippine folk epic, basically mga story siya, narratives, and even mga poems actually, na ang central focus niya is supernatural events. So, mga superheroes, fantasy, ganyan. Okay, so itong mga epics, pwede din siyang mag-serve as guide sa atin na for us to understand kung saan ba nagmula yung certain beliefs natin, mga custom, traditions, and even yung mga religions. Okay guys, naalala niyo ba dun sa reading yung two main tips? Yeah, yun ba yung epic romance? Yeah, oo. Yung isa nakafocus sa romance, so bali yung courtship ng hero sa mga women, yung kanilang journey sa paghahanap ng pwedeng magpakasalan. Yeah. And then yung isa is, yung hero nag-undertake siya ng adventures to serve or kaya to protect his family, mga people, and then the country. And then, dun sa reading din, na-discuss yung primary characteristics ng Kung ano ang nilalaman ng Philippine epic. True. So, nabanggit doon na medyo mahaba, may pagka-lengthy yung writing niya. Kasi kung mapapansin nyo, very intricate yung storyline niya. May mga subplots pa. And then, ang dami sobrang mga na-introduce na characters. Dun sa reading nga, sa isang example, di ba? Parang malilito ka. Ang daming nabanggit na mga names, na mga places. So, yun. Yung, kung ikaw compare mo siya sa contemporary writing, parang novel na yung haba niya. So sa tingin mo, di ba, nabanggit mo ito yung commonality ng Philippine folk epics, yung medyo lengthy, intricate ang plot. Sa tingin mo, anong pinaghuhugutan nito? Dahil nabanggit natin, dalawa nga yung main theme na, bakit kaya? Bakit ang haba? Pwede naman paikli, pwede naman, kaya naman kasing magkwento ng maikli na natutumbok yung mismong tema, pero bakit mahaba? Kasi syempre, it talks about the culture ng isang community. And we all know ang culture, ang dami niyang aspects, ang dami niyang, it's either yung way of living or kaya yung mga religion sa isang area. So parang minsan, actually yung mga themes niya, hindi siya yung parang exclusive. Minsan naghahalo-halo siya yung romance, may kasamang adventure, ganyan. So maraming salamat Fiona sa napakabagandang insight na hindi pa naman tayo sa significance nito in our culture and history. So, Jerry, sa tingin mo ba yung Philippine folk ethic very vital pa rin ba in today's history or in our society? Very evident pa ba ang mga ganitong klaseng storya? Sa tingin ko, kasi may nag-research ako. Tapos parang yung mga nababasa natin na Philippine folk ethic ngayon, parang lalo niyang and-expands, pinopromote yung language ng kultura natin. Parang nagiging way yung Philippine folk epic na yung ginagawa nila. Nagiging way yun para umangat yung promotional language. Tapos isa pa sa naging reason kung bakit naging importante yung Philippine folk epic kasi parang dito natin na-preserve yung culture natin as Pinoy. In addition lang, since di ba yung mga Philippine folk epic, parang mas direct siya among sa indigenous communities. So, syempre, nabibigyan sila ng identity, nagkakameron sila ng social cohesion, nagkakameron sila ng pagkakakilanlan through Philippine folk epic. So, with that, syempre na-preserve yung cultural heritage. Furthermore, epics also span in different points in our history. Sinimulan nito nung pre-colonial era na in-integrate ang mga mythological ng indigenous and societal structures bago pa tayo sa hukay ng mga Hispanic.
No? So, etong mga epics na ito, integrated ngayon siya. Makikita natin siya very evident sa Catholic allergy after Spanish colonization. Okay? So, in a wider sense, etong mga oral traditions, nagre-reflect ito sa mga buhay o paglalakbay ng mga tao in every walks of life from our nationhood, though through the revolution and the modern transformation. Tama ba yun? Agree. Tama ba? Galing ko dun. So, nabanggit kanina nila Jury at ni Fiona ang mga tauhan sa isang folk epic. So, Ira, maaari mo bang i-elaborate pa kung ano, sino-sino or ano ang mga heroes and heroines? So, yung mga heroes and heroines sa epic, ano siya, katulad din naman sa ibang countries na yung usual definition ng hero is yung matatapang, strong, yung matipuno ba na puro adventures na yung ginagawa nila. Pero yung sa Philippines kasi, yung kaibahan niya is may sinusunod siyang parang usual pattern. For example, is yung una yung may unusual born characteristic siya. For example, yung epic hero na si Subanon. Like, pinanganak siya habang nagsusupply yung nanay niya. So, nahulog lang siya sa book ng nanay niya. Diba? Unusual. Tapos, another is yung miraculous growth. And si Subanon, ano siya? After niya mapanganak, like, lumaki agad siya nung gabi and nung umaga, naging gwapo daw siya. And immediately daw, nag-question na siya about sa information about sa father niya, paano namatay, anong works, ganun. So, basically, yung mga heroes, parang eager sila na may magawang adventure agad na hindi na nila naantay na lumaki sila. And another is yung very, sila, live action. Mahilig sila sa mga action adventure. Tapos, if ever na mamatay sila sa story is, mabubuhay ulit sila and magkakaroon ng happily ever after. Ganun yung usual pattern niya. So, parang yung mga heroes and heroines pala, no? Kung in today's layman's, parang mga OA ang pagkaka-narrative ng kanilang mga kwento. So, Ira, ito bang ka-OA yan na nakikita natin sa heroes and heroines? Makikita din ba natin ito sa physical na katayuan o physical na aspeto ng isang heroes and heroines ng epic? Oo. Pero usually kasi puro male heroes yung sa Philippine folk epic. And yung mga physical appearance nila is guwapo. Tapos yung mga tipong malakas yung aura nila na pag maglalakad daw sila sa madaming tao, parang nasa-stun yung mga tao. And another quality din is yung mga tawag dito, malakas yung boses nila. Siyempre pag parang nasa mga battle sila, kailangan nila yung malakas na boses para ma-intimidate yung mga kalaban nila. And another is yung leadership. Meron silang leadership in a way na parang mapapasunod din yung people nila. And another yung... Ano yun? Sige, ano yun? Alam niyo ba? Ayun, naalala ko. May magical power sila. And usually may mga companions sila na animals. And ayun, usually lahat ng heroes sa Philippine folk epic may power sila. Kaya pala yung mga sculptures na tinatayo nila dito ng mga epic heroes, may mga elves, mga gano'n. Matitipos na actually, ganyan din yung kay Lapu-Lapu. Di ba sabi ni Sir na parang yung si Lapu-Lapu is matanda na. Yung ang binivisualize natin ngayon, may abs siya, matatoan, parang Kaya definition na ng masculine parang kapag ganun ka, malakas ka, matapang ka. Pero sa tingin nyo, bakit puro kalalakihan ang usual pinoportray ng mga epics? Bakit hindi ka babayan? Sa tingin nyo ba, yung mga bit nila sinabi ni Irang qualities, hindi makikita sa mga kababaihan? Tingin ko kasi yung parang history pala doon is more on male talaga. Parang yung image pa ng mga women is hindi sila na Male dominant. Dominant pa rin yung male. So, puro male heroes yung ginagamit sa story. Possessions lang pala. Oo. Your state. Sa bahay lang. Actually ngayon sa industry naman, kasi in yung course ko ngayon, parang ang fino-focus nila is parang tanggalin yung gender, ang tawag dito. Basta yung inequality, tanggalin yun. Kasi parang lagi, pansin nyo sa lahat, hindi lang sa folk epics. Parang sa ating mismo, parang ang inaano yung lalaki lagi. Parang sila dapat lagi yung pila. Bakit hindi natin bigyan ng chance itong mga to? Bakit hindi natin bigyan ng chance yung ibang katulad nito? Parang yung mga nandito sa side, parang lagi nilang inaano, pinag-separate yung
dito magaling to, ito yung maganda yung itsura, maganda yung ano. Bakit ito hindi ko bigyan ng chance? So parang dahil nga dun sa katawan na pagiging macho, parang nasa-set aside na yung mga... So parang may body shaming na nangyayari. Yun. Parang hindi, ang hirap sabihin na body shaming, pero kasi yun yung pinaka-point. Parang body shaming talaga yung ginagawa nila. To add din, diba sa mga Filipino folk epic plots, makikita mo din yung mga symbolisms ng culture and history, katulad nung sa puro lalaki lang. Pero nandun na din yung may incorporate nila yung history na puro male lang yung nakakaangat nila. Kung ilalagay natin sa kasalukuyang konteksto, hindi ba parang napag-iiwanan ng epics natin? Tulad rin ng sinabi nyo, very body shaming, very derogatory ito, lalo na sa kababaihan dahil puro kalalakihan lang ang mga pangunahing characters. Sa tingin relevant? Relevant pa rin ba ito? Or sa tingin maaari pa ba natin itong ipalaganap lalo na sa mga kabataan na, or sa mga mas bata pa sa atin na puro kalalakihan lang ang nakikita nila bilang heroes? Actually, yung characteristic ng mga gumaganap sa folk epic, it serves as an eye-opener na rin sa generation natin ngayon. Kasi, di ba, parang napapansin natin, binibigyan na nila ng relevance yung mga female, and then, di ba, yung sinasabi nila na kayang gawin ng babae yung ginagawa ng mga kalalakihan na yun. So, at saka yung mga Philippine folk epic, actually, ginawa siya to mirror nga yung mga ongoing na issues sa isang community. So, syempre, kapag tinuro yan ngayon, mas magiging aware sila, mas magiging aware yung youth. And then, they would know which behavior to stop. Sa tingin nyo, since ang primary medium of transmission nito is through words, hindi ba yung may mga certain kwentos na masyado na-exage, na-ayan, masyadong nababawasan, nawawala yung importansya, or nadi-distort generally yung mga ibang kwento since word of mouth ito? actually, pwedeng mangyari nga yun. Actually, nangyayari talaga yun. Kasi, syempre, not all of us have the knowledge and wala rin tayong, hindi rin lahat tayo dito ay may sapat na nakaranas ng magandang edukasyon na malaman nila yung background ng totoong Philippine folk epic, yung istorya ng Philippine folk epic. So, possible nga talagang pwedeng ma-alter, pwedeng mabawasan, madagdagan yung mga kwento na yun, at pwedeng mas malala yung pagiging OA na ng mga kwento. Pero syempre, hindi pwede basta-basta na epic lang. Si Francisco Demetrio, nagbaba siya or nag-set siya ng criteria para mapasabi na itong kwentong ito or itong literature na to ay isang epic. So may makapagsasabi ba sa akin, ano itong criteria ito, bakit mahalaga ito, at relevant pa ba or applicable pa ba sa mga modernong epic ngayon? Actually, yung sa readings kasi, yung epics daw, it is passed by generation. And yung parang ginagawa nila doon is through singing, chanting, ganun. Pero sabi nga ni Demetrio, hindi lang pwedeng basta-basta lang na epic. Yung gumawa ka ng ganito, tatawagin agad siyang epic, i-consider agad siyang maging epic. So sabi niya, ang epic daw, it must be of a certain length, and dapat compose siya in verse form, and kailangan daw siyang kantahin or through chanting na, sabi niya. So, ang pamamaraan din ng pagkanta o pagkalat ng epic ay usually sa gabi daw ginagawa. Tama ba ito? Sa gabi? So, sa tingin nyo, bakit gabi? Pwede namang umaga, pwede namang hapon. Bakit gabi? Siyempre, I think less distraction na din at mas makakapag-focus yung singer. Kasi feeling ko yung epic singing at that time, ginagawa talaga siya very solemn. Ganun ka-importante yung ritual na yun for them. Pero hindi lahat ng epic poem ay kinakanta ng panggaling. Katulad nung sa Ifugaws, yung Hud-Hud song nila. So, kinakanta siya during daytime kasi it's all about harvesting. Parang pasasalamat nila. So, lahat dumadaan sa pagbabago at hindi makakaligtas ang Philippine folk epics. No? Lahat, in the 21st century, lahat nagbabago, nag-a-adapt. So, there are different customs, beliefs, and traditions as of now that are being observed in the Philippines, especially the Philippine folk epics, that still persist in the modern day Philippines. So, sa tingin nyo, do you think the Philippine folk epics can withstand this continuous and forward-changing environment?
Surprisingly, yung mga cultures or beliefs na nasulat ng epic or na-pass down sa epic, ano pa rin siya, existent pa rin siya today. Like, sa story nila pinag-usapan doon yung childbirth, pregnancy, tapos meron din courtship. Sa story kasi nila, parang nung buntis yung isang character doon, parang sinabi na meron pa rin binge eating or paglilingi. Na which is very evident pa rin dito, lalo na sa Pilipinas, di ba nga, pag buntis ka, meron kang pagtatarin ka ng mga tao, sa mo pinagiging anak mo, ganyan. Tapos meron din sa courtship, meron ditong konsepto na dowry, kasi sa epic sa mga Philippine epics, pinag-usapan yung dowry. Meaning, yung parang manunuyo yung lalaki dun sa pamilya ng babae. Eh ngayon nangyayari pa rin na sa mga probinsya, di ba? Parang pag-meet mo na yung dalawang parents, tapos yung lalaki pa din yung magbibigay sa family nung nililigaw niya babae ng presents, ng mga iba pa. Noon panahon nga ng magulang ko, ang naalala kong bigay ng tatay ko sa nanay ko, isang pamilya ng nanay ko, isang sakong bigas pati magda. Ganon, like, as in, happening pa rin siya till now. Tapos, meron din palang better chewing na sinasabi, parang sign, ay ginagawa to ng mga folk epic characters for different reasons. Tapos, pagpunta ka sa probinsya, nangyayari pa din yung better chewing. Parang, pag kinain mo siya, parang siya down, tapos, Nga. Oo. Yun yung mga dahon, tsaka powder na nilalagay. Parang siyang sigarilyo sa mga matatanda. Totoo. Pero parang may sense of euphoria pag pinakain mo. Actually, sabi daw nila nakakatibay daw yun ng ngipin. Pero makikita mo kasi yan sa matatanda may stain yung ngipin. Kawasan yung powder? Ano yun? Sa mga dinikdik na Parang siyang equivalent siya ng tobacco, pero dahon talaga. So sa epic, na ginagawa na nila yun, tapos hanggang ngayon, lalo na sa mga provinces. Alam ko may hero na ganun siya pinanganak. Like yung mom niya, nagtsura ng Bethel, tapos nabuntis siya. Tapos yun yung hero. Parang familiar. Parang minalala nito. Kayo saan kayo pinaglilito? Ako sa Tokwa lang. Tokwa? Sa Mumbai ang tapos. Sa iyak. Natas ako as a girl. Saan? Natas daw mo. Akala ko sa bigas. Bakit bigas? May elaborate ka. Let the audience Interpret. Let the audience interpret. Akala ko nga sa manika. Ay, foul. Cut! Charot. Alam ko na, naalala ko na yung sinasabi ni Ains about sa Battle Chewing na hero. Si Banang ba yun? Oo, si Bana, tama. So, diba, yung mga Philippine folk epic, makikita mo talaga na re-reflect niya yung mga Filipino beliefs, traditions, sa mga themes niya, tsaka symbol sa plot. So, to add na din, yung mga themes na usually ginagamit sa plot ng folk epic is yung heroism, love, betrayal, mga ganyan. So, in a way, sa heroism, diba, yung protagonist is very adventurous, sumasabak sa mga challenges. And parang dito, nasa-symbolize na yung sa Philippines, yung culture ng mga Pilipino na very resilient sila, matatapang, and hindi sila ma-atras sa mga any circumstances na mapagdadaanan nila. And yung sa love naman, parang nasa-symbolize na yung interconnectedness ng mga Pilipino. Siyempre, pag may kailangan yung isa, tutulong agad, diba? Yung parang kapwa, anong term ba yan? Bayanihan. Tapos sa betrayal naman, yung isa pang symbolism doon is parang marirealize mo naman na hindi lahat ng nakakasalumuha mo is may genuine na motive sa'yo. May parang hidden agenda sila para sa'yo na gagawin na hindi mo naman alam kung tama o mali. Tapos yung, ayun na. I think yun na yun. Sa mga nabanggit mong tema, so maaari natin sabihin na yung present day na Philippine literature folk epic ay ang mga present day Philippine telenovelas. Oo, si Carlo. Diba? Hindi mapakipatay. O kaya yung sa JMA na si Lolong, ni Ruru Madrid, diba? Yung sinasabi niyang
kasama niya lagi yung crocodile na to. Ay, may, Ay, hindi pa GMA. Sorry. Ano ba meron sa ABS? kapamilya kasi ako eh. Oo. So, base sa mga naging talakayan natin ngayon, yung mga binahagi ng mga impormasyon at kwento, masasabi natin ang Philippine folk epics ay importante dahil nasisilbi itong archives ng cultural legacy ng bansa. No? They shed a light into the cultures, into the nooks and crannies of our beliefs that can be seen and relevant in today's community. So, through the preservation and a dissemination of oral history, we can be sure that this history can be passed down to generations and generations with the help of our modern technologies such as online platforms. Hindi na siya mapapasa to the words of mouth. Tama ba? Mas madali na lang. Tama nga sinabi mo, Migit, pero dagdag ko pa na yung Philippine folk epics, parang nagsisilbi itong identity sa atin. So, syempre, hindi to dapat mawala. So, kaya kasama siya sa curriculum ng pag-aaral eh. Kasi, dito tayo nang galing eh. So kailangan talaga itong pag-aralan. At syempre, nirepresenting nito yung ating social structures, religious beliefs. Tulad nga din nung sinabi nung Module 1, di ba? Parang sa Visayas, Mindanao, laganap yung religion na Islam. Tapos sa norte naman, sa Luzon, sa islands, Catholicism naman. So, malaki ang relevance pa rin ng Philippine epics. And, syempre, ang papahalagan yung ating culture, syempre, tulad ng sinabi ko kanina, marami tayong aral na napupulot pag nagbabasa tayo ng Philippine epics. Maaaring hindi ito talagang non-fiction or totoong nangyari. Katulad nung, di ba, pinagdebatehan pa natin yung Battle of Mactan kay Magellan, kung sila pala ba tunay na pumaslang. Pero ang titignan natin doon, hindi kung totoo ba yun or hindi, kundi yung simbolismo nung battle na yun. Kung gaano ka-brave yung mga Filipinos, gaano tayo hindi magpapasakop na lang sa mga banyaga. So ayun, kaya malaki talaga ang matutulong ng pagbabasa ng ating Philippine epics. So parang sinasabi natin na yung Philippine folk history may pagka-hit or miss. Kasi kung literal mo siyang titignan, literal mong babasahin, hindi mo makukuha yung tinutumbok nitong moral story. So to sum up, ang Philippine folk epics ay essential parts, tulad ng quote natin sinasabi, essential parts of our national cultural identity. It is more than just a story. So muli, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa napakabuluhan nating talakayan, sa mga ibinahagi ng kwento, informasyon. Talagang naway may matutunan ang ating mga nakikinig, nanonood sa atin. So dito nagtatapos ang episode ng Ang Walang Kwentang Podcast. At dito na nagtatapos ang May Kwentang Podcast. Maraming salamat sa inyo. May kwentang podcast natin. Sorry!